Hi everyone, this is Jim and welcome back to my YouTube channel. Ito na nga, shoot, sabi ni Barbie Fortesa, post niya sa kanyang Instagram story. At ito, another Instagram story ni Barbie Fortesa. Nasa Mel Studio siya, Cafe Adventure with Barbara Fortesa. We miss you, genre. Ayun na, the very pretty Miss Barbie Fortesa na nagkakape. At next naman ay post ni Kevin RD na nirepost ni Tita Ami Fortesa ka Breathless Ayala Car Free Sunday. Let's watch this. Good morning! Good morning! Ayala! Grabe ang energy. With our newest member! Yes! Wow! Miss Rita! Ako nakakilala talaga ko. What's a chicken? Bang? Hindi ako. Ano lang to? Wala yan. Bakit hanggang dito yung... Ang ganito ka. Isa lang ang tenga yan. Nag-purple ka na, ma. Oo, sinabi ko sa kanila dapat fresh kasi may mga photographer. Yes, ang tanong, pipicturan ba kami? Oo! Yun ang yung tanong doon. Pwede hindi. Paano ang post ng pipicture ako? Wow! Pero di mo Sira ulo talaga si Carol, no? Grabe. Komedyante sila lahat. naman pala, nakaka 1K na. Yes! Yan. Alam mo, as a runner talaga. Wow! Magka-10 tayo tayo today. sa mga runners. Ganito. Bahala na kayo. Ganito. Sabi ni Rita parang mas nakakapagod magsalita. Monkey! One ko da. Juan ko da! Juan ko na ko da. Kalain mo yun. Nakaisa na tayo. Ikaw masaya sa Ayala. Yes, ang saya. Happy Tuki! Oh, we're so proud of you, Rita girl. I love it. Wow. Hindi na lang. Kapsilog na. Yes. Thank you lang. Wow. Kaya ba? Wala lang. Uy, merong fit bar nito. Uy! Hindi ka kakain. Pero, hindi breathless. Hello! Hello po. Kevin, abo na. Ayun naman, so nakita na nga nila si Mr. Christopher Martin habang nag-jogging sa Ayala. Naka-form na ako kanina. Ngayon, hindi ko na alam. Okay, Ricky! Congratulations! Una lang, kakain na. 4K! Congratulations! Wow! One more! Ready na pang itlog! Sunny side up. 5K! Let's go! At ang verdict, hindi siya pagod. Yes! Kaya ko pa. Congratulations naman! Congratulations! Ayala branch! Ayala branch! Yes! Yeah! Ma, smile ma! Oh, your first day! Congrats! I love it. Congrats, guys. Proud of you. Yes! Thank you, coach! Thank you, coach! Thank you, Coach. Coach Barbie. Coach B. Coach B! Ginawang coach bigla si Barbie. So, kakain na tayo. Saan kakain? Saan kakain? Kumain. At next nga ay FB post ni Miss Barbie Fortesa, welcome the new year with healthy looking glow. Hello Silka ladies, make the Silka Papaya Lotion part of your everyday skincare routine para ma-achieve ang new year glow this year. Ayun na, the pretty Miss Barbie Fortesa at grabe ang mini skirt ha, kitang hita. At napaka-sexy. At next naman ay ito post ng Team Barbie Fortesa. Ayan na nga, so sa Basta Cafe, yan nga yung podcast. Live podcast with Miss Barbie Fortesa. Ayan na nga. At kasama nga. So, syempre masaya yan. Kasi si Barbie pa mag-aano yan. Magpapatawa yan, di ba? Born comedian si Miss Barbie Fortesa. So, tapos best actress pa, di ba? At ito, more pictures of Miss Barbie Fortesa. Ayan, walang kwentang podcast.
At next ay post ng unang hirit, Barbie Fortesa in the house, tumutok na sa inyong telebisyon para maging unang hirit live stream sa Facebook, TikTok at YouTube. Araw-araw tumutok sa inyong pambansang morning show kung saan laging unang hirit. At yan na nga, the very pretty Miss Barbie Fortesa. At ayan, so di ba naka-leather jacket? At yan, napaka-pretty at napaka-cute. At yan ang unang hirit barkada with Tito Tone. At yan nga yung sinigang sa bakwan na niluto ni Miss Susan. At yan, the pretty Miss Barbie Fortesa. So more pictures nga, no? Grabe. In fairness, ang ganda ng studio, no? Grabe. Brick siya, diba? At, teka nga. At yan na nga, naka-leotard shoes. Ay, wow, diba? Napaka-stylish ni Barbie Fortesa. Napaka-pretty. And more pictures of Miss Barbie Fortesa nga. At next sa Instagram story ni Barbie Fortesa, sabi niya, thank you unang hirit until she remembers. At next ay yung TikTok ni Barbie Fortesa at saka ni Syra Diaz. Let's watch this. Ayan na nga, ang parehong pretty na si Barbie Fortesa at si Miss Syra Diaz. O, diba? Game na game si Syra. At pati si Barbie. O, parang cute, diba? Grabe, o. Ayun na nga, pinuri nga si Barbie Fortesa na kahit walang makeup at napaka-pretty pa rin. At next. Ayan, bilang kanina na banggit mo, Barbie, nagaganap ka bilang isang struggling high school student na may painful at complicated na karanasan sa pamilya. Naging challenging ba to para sa'yo dito sa character mo? Honestly, challenging siya overall dahil ang aming napakahusay na direktor na si Brillante Mendoza ay wala pong script. Opo, wala po kaming script. So, parang sa briefing, pelikula. the whole movie? Yes, opo. So, parang puro outline lang. Yes. Bullet point. Grabe, ang hirap nun ha. Kung di ka magaling na artista, hindi mo kaya yun. Walang script. Diyos ko. Diba? Mag-invento ka ng character mo, tapos wala ka pang script. Ikaw lang mag-iisip, sa utak mo lang. Ito niya ko, nasa set na kami, o ganito yung mangyayari, bahala na kayo kung anong gusto nyong sabihin, ganyan, Wow! ganyan. Uy, kakaibang experience niya. Yes! Alam mo, very Princess Sarah yung mga eksena. Sorry Nag-distract ako Ate ka? True yan. Medyo kawig nga ni Barbie si Camille Prats dyan, no? Grabe. Balik mata ako. Naku, na-convince po ba kayong bata ako dyan? Oo naman. Sinut po namin yan August last year eh. Oh my God! Uy, pero balikan natin yung walang script. So, paano pag kunwari, kailangan ulitin nyo yung eksena? You have to kind of remember kung ano yung sinabi mo or yung gist lang nung sinabi Hindi, mo. one take lang po si Direk. Dahil ang explanation niya ho, kaya wala siyang script dahil gusto niya no acting talaga. Tsaka very raw ang reactions and emotions ng actors. Kasi tayo, bilang Grabe yun, no? One take lang. Diyos ko. Kung hindi ka talaga magaling na actor, di mo kaya yun. One take lang, tapos ano pa, no script. Grabe. mga tao, hindi naman natin alam talaga yung mangyayari in the next 5 minutes, ganyan. So, gusto niya yung reaction mo habang nangyayari yung eksena, ganun din talaga yung mangyayari sa totoong buhay. Parang hirap na kung imaginein mo, di ba? Parang Yes. tatakbo yung isang scene. Exactly. Kasi tayo, di ba, talagang script talaga. Yes, nakastick tayo sa script. So, kunwari ganito, tong eksenang to, magkikita kayo maglola. Pero yun lang yung sasabihin niya. Yes. Tapos mag-iisip na kayo ng lines? Pero i-explain ni Direk kung ano ang relationship nyo as maglola. If close ba kayo, if distant ba yung relationship nyo, ganyan, kayo ng mother, ganyan. So from there, as actors, ikaw na yung talagang gagawa ng proseso mo, gagawa ng character arc mo, kung ano yung magiging reaction mo towards your co-actor. Kaya pala kayo mga pinili, kailangan super galing talaga. True, no? Kaya nga sila Barbie ang kinuha, no? Grabe. Ibang level yung yung kanilang pelikula, no? B as in beautiful. B as in best actor. Primetime Princess Barbie Fortesa!
ay si... Kilig sa'yo ngayon. Ayan na. Malapit na kasi yung sa akin ngayon. Alam nyo, may nabasa ko kasi ako, ito kakatapos ko lang, a novel love story. Bigay siya sa akin ni Isabel Ortega. Okay. Doon, uso pala ang book boyfriend. OMG. Yes! Yung parang, syempre kasi di ba sa mga romance novels, may yung guy doon, syempre tayo, or ako, gusto ko ng visual reference. Artista, ganyan. So parang ang book boyfriend ko ngayon ay si Jonathan Bale. Naman, Jonathan Bailey ng Bridgerton, di ba? Oo naman, syempre, book boyfriend. At Ay! So, ayan, maraming pala kami. Ayun. Madami. Ayan. Totoo. Gets ka natin. Ayun. ayun na nga, book boyfriend ni Barbie. At meron nga pala sinabi si Barbie na magsa-solo travel siya. Kaya lang hindi pa tayo sure kung sa US or kung sa South Korea or kung saan mang lugar. So wala pa sinabi si Barbie. At next nga ay ito ay pinagmamalaki ng mga Barda de Lulu vloggers na sila Pikwa at Barda United na engagement ring daw ni Barbie na pinagmamalaki niya sa kanyang TikTok. Let's watch this. Ayan na nga, the pretty Miss Barbie Fortesa na mahaba-haba na yung buhok. No, sana humaba na ng tuluyan, no? Diba? Kilikili ni Barbie at yun, diba? Kuha-kuha niya yung galaw ni Ray. Nga, dun sa video, music video, diba? Pil na pil. At yan nga ay kinontent na nga ni Pikwa at saka nila Barda United na parang engagement na raw ni Barbie Fortesa. Ayan, sekreto daw mabubunyag. Pero actually mali sila. Dahil sumusunod lang si Barbie Fortesa doon sa trend. At nung days na yan Harry Styles is back. So yan actually, yung may video mga ganyan tungkol sa concert series ni Harry Styles. Ayan ang Our Husband is Back. Is coming back. Harry Styles is coming. Billboard Hot 100. At yan na nga, ang taas ng likes, diba? Grabe. At yun na nga, diba? Katulad ditong video na to, binackground nga yung yung Where is my husband? Pero Harry Styles is coming. So, baka naman manonood si Barbie. Ganon. Baka lang, diba? So, anyway, ayun na nga si Harry Styles on concert series niya. At next naman, yun ngang post ni John Ra. Ayan nga, yan yung actual do sa TikTok video ni Miss Barbie Fortesa na suot-suot niya at mayroon ngang fan na nagtanong, guys. Sabi nga nung Sweet Cakes, asan mo galing ang jewelry? At sumagot si John Ra, si John kasi nag-post, all accessories from all looks are from me. At nagsabi si Sweet Cakes ng, ang ganda po ng attire at jewelry. Nag-comment pa si Sweet Cakes ng, I love them po, especially the ring. So, dahil si John Ra nga ang nagbigay ng ring, ibig sabihin, siya yung ka-engagement ni Barbie. Hindi. Ibig sabihin, walang kinalaman nga si David Licauco dun sa ring ni Barbie Fortesa, no? Hindi niya binigay yon at walang engagement na naganap, guys, no? Isa na lang fake news ni Pikwa. At ito nga, meron kaming exclusive news galing sa aming source. O, diba? Kasi legit tayo, diba? Ito nga, diba, nag-motorcade nga ang Never Say Die Cast, diba? Doon nga sa may EDSA. Ngayon daw, may mga parang kumakaway-kaway na ganon. Akala daw nila fans. Tapos, sinabi nung driver, ay hindi po fans yan, pinapara po nila tayo, sabing ganon. So yun pala yung motorcade nila, akala nila passenger bus. Nakakapasahero, pinapara daw. Grabe, tawa raw sila ng tawa. kaya nga dun sa interview kay Nelson Canla sa 24 oras, kay David, nagbabayad si David Licauco. Bayad, okay. Ilan po kayo? Sakay din ng Ayun na nga, tawa kami ng tawa nung marinig namin yun at pinapara nga ng mga akala nila fans na bumabate, yun pala, pinapara pala yung kanilang
bus. Akala daw passenger bus. Hindi naman kasi kita yung mga artista. Dapat kasi hindi ganyan yung setup. Dapat either nakabukas yung bintana or at least sa truck na lang yung ginamit, di ba? Para kitang-kita yung mga artista sa loob. At next naman ay yung interview ni Don Sermino kay David Licauco. Let's watch this. It's really worth it to go to Siargao. Pero bakit? Sa totoo lang. Talaga? So, bakit sa Siargao? Ba't hindi sa Bora o sa Palawan? Ay, I just fell in love with the Siargao kasi ganda talaga yung lifestyle. Like, it's super relaxed and people are nice. Walang judgment. Diba? So, actually kept on extending when I was there. Supposedly 1 week, naging 10 days, naging 14 days. Ayun, di ba? Sabi ni Piqua parang 2 days or 3 days lang daw si David doon pero 10 days hanggang 15 days pala si David. Bali tama ako, 14 days. Oo, most likely. pero may chance na mag-settle ka doon sa Siargao. Not really. Siyempre, logistically, nandito yung negosyo natin, nandito yung trabaho natin. So, most likely dito tayo. Ano yung pinagkakalat nila Barda United tsaka kay KJ na sinabi natin pag settle down si David sa Siargao? Ha? Wala naman kami sinabing gano'n. Invento kayo. Mag-manage? Kuha tayo ng tao, syempre. Syempre, before anything else, kailangan ko ayusin yung sistema. Diba? So after this show, I plan to go there. Bantay ako ng construction. Dahil hindi naman pwedeng pagpapabayaan mo lang. Diba? So mag-stay ako dun siguro, pabalik-balik, back and forth kung walang trabaho. Ilan kayo na investor? Ako lang. Wow! Malaking budget. Malaki. Pero it's not too big. Like, villas lang siya. Mga siguro 3 to 4 villas. Pero paano mo Siguro yung uso doon diba? Bali style. May sarili kang pool, tapos meron akong sariling villa. sa Sambales. Hindi ko pa nakita yung sa kanya. Pero sa akin, gusto ko siya parang premium. Kasi feeling ko yun yung gusto ko. Kasi mahilig ako sa hotels. So hopefully yung magiging negosyo ko na in the future. So maghanap ako ngayon ng pangalan na hindi lang just for Siargao. Ito na larger scale. So magkaroon sa El Nido, magkaroon sa Batangas, chain, eventually parang mga Four Seasons, mga Discovery. Yun yung, diba? Siyempre kailangan natin tumingin ng malaki. Hindi pwedeng isa lang. So meron ng property, lalagyan na lang na. Yeah, kapag bumili ako ng August. So ngayon naghahanap ako sa Palawan. So gano'ng kalaki yung property ulit? Malaki na, hindi siya ganun kalaki. Hindi siya ganun kalaki. So ang next target, Palawan. Ha? Tapos next, Bora, mga ganyan. Hindi ako sure sa Boracay kasi Ayun na nga, so nakabili nga doon ng property si David Licauco. El Nido tayo. And San Vicente, Palawan yung Ganda start. doon. Ang dami doon. Kasi wala pa eh. El Nido kasi develop na. So ngayon, tinitingnan ko yung mga cities na hindi pa ganun ka-develop para mura pa yung lupa. Para pag nalagay ako, mura lang yun. Kailan ang target mo sa Palawan? Meron na silang, meron na silang airport. Oo. Yes. Kakabukas lang. Diba? So kailan yung isa? Survivor series. Oo. Yeah, I think San Vicente is the longest Wala pa nga isang in the Philippines. Even longer. Boracay. Mga ibang celebrities daw na nakabili na doon. Sa San Vicente. Yun na nga eh. Oh, dami. I really have to go. So mga kailan yun? Yung sa Palawan? Sa Palawan, basta pupunta ako after this teleserye, titingin ako ng... So within this year ito? Oh, yung Siargao ngayon na yun, mga April. Siguro bukas ako December. Wow! David, sino si Alex Manalang? Sabi yung mga tanungan natin. Ayun na nga, as always, iwas na iwas si David Licauco na pag-usapan ng kanyang love life. Di ba nga si Sura Miras, hanggang ngayon, hindi niya pa rin kinakwento kung ano nangyari. Tapos, si Bea Santos, kung di pa binulgar ni Boy Abunda, di ba, hindi niya man sasabihin. O tapos yung isa naman, nadulas lang siya, nung tinatanong naman siya ni, awa ko kung si Jacob Manalang ba yun? Or si Don Sermino din, yung na-corner si David. Kaya lang siya napilitang aminin si Kisen. Pero ayaw niya talagang pinag-uusapan yung love life niya. Ano pangalan mo? Nanalo ka na naman ng ano ah. Nanalo ka na naman ah. Oh, ano yan?
Girlfriend mo ba siya? Ay, ano ba yan? Wala siyang narinig. Alis na siya. Ayan, Thank lagot you. ka, Dinet mo. Halika mag-picture tayo kay David na lang. Oh, she love Pwede bang picture tayo kay David? Pwede ba? David. Pwede bang magpa-picture? Halika na, Ariel. Wala. Hindi, at least feeling love ka sa Siargao. Yun Halika lang na, yun. halika na, picture tayo. Siargao, ah. Siargao, oo, picture Okay tayo. na yun, in love ka sa Siargao. In love. Ayan na. Naku, ano pa nga asahan nyo kay David Licauco? Pero at least babalik siya sa Siargao. So asahan natin nga ang David Alex moments pag nandun din siya Siargao. Si Alex, syempre, nag-aaral pa sa tinatapos pa ni Alex yung kanyang studies sa Australia. At yun na nga, tinitira nga tayo ni Barda United kasi nga, nagkamali tayo doon sa lugar at saka doon sa date nung High Rocks. Well, pwede man na kasi magbago ng isip si David kung halimbawa, 'di ba nga, na-reveal ko na pupunta nga siya sa sa Brisbane o 'di ba, sa Australia. O pwede niya naman palitan yung isip niya, mag-change mind siya syempre. Nothing is constant nga. So pwede magbago ng isip si David. Lalos na hindi naman ako yung kamag-anak ni David, 'di ba? Para alam ko talaga yung schedule niya. Nakikibalita lang tayo, guys. Anyway, at least nga ako alam ko may High Rock siya. Sila Barda United, alam ba nila yun? May alam ba silang totoo kay David Licauco? O puro puro fake news lang sila, diba? Puro fake news lang naman talaga sila Barda United tsaka sila Piqua. Anyway, eto nga ay sa link profile ni David Licauco. Ayun nga, naghahanap siya ng executive assistant. I'm looking for high caliber executive assistant to work closely with me, business, food and beverage, brand, and show business commitments. This role is for someone who's highly organized, discreet, proactive, and calm under pressure. Someone who knows how to protect time and keep things moving. Dapat daw sa Metro Manila hybrid siya. Send your CV and short intro to davidlicauco@gmail.com. Teka, ba't di niya nalang kunin si Miss Isabel Bulataw, yung dati niyang manager, di ba? At least alam na nun kung paano siya alagaan, di ba? Anyway, kung interesado nga kayo guys na mag-apply bilang executive assistant ni David Licauco, sige, go! Anyway guys, if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my YouTube channel for more Barda updates. See you in my next vlog. Bye!